mga kababayan. Pinagsama-sama namin sila para ipahayag sa araw na ito na gusto namin magkaroon na ng bicycle program ang aming mga syudad. Ayon mismo sa datos ng Road Safety Unit ng MMDA, 2 kada linggo ang tinatayang namamatay habang nagbibisikleta. Tila nakababahala ang bilang, kaya naman ang mga siklista, mas hindi ang pagnanais na magkaroon ng mga bike lanes sa mga lansangan para na rin sa sarili nilang kaligtasan. Bike lanes, hindi ko nakikita ang bike lanes. Sinasabi nila may bike lanes daw, pero ang problema ay hindi masyadong sineseryoso kung may bike lanes nga. Hindi rin nirespeto ng mga motorista. May critical mass na yung mga siklista at may karapatan kami sa lansangan. Pero para sa isang bansang mahirap tulad ng Pilipinas, tila kailangan itong ipagkibit-balikat ng mga kababayan nating mas pinili ang bisikleta bilang pang-araw-araw na paraan ng transportasyon. Noong 2011, naitala ng World Health Organization o WHO na pumapangalawa ang Pilipinas sa mga middle-income countries sa Western Pacific na may pinakamaraming namamatay dahil sa road accident. Sa isang pag-aaral naman na inilabas noong 2014 ng Nielsen Global Survey of Automotive Demand, nasa 47% ng tahanan sa Pilipinas ang walang sariling sasakyan. Karamihan sa kanila, mga mahihirap na kalimitang umaasa lamang sa pagbibisikleta. Kailangan bisikleta lang talaga. Hindi yun choice Ano yun Yun lang ang paraan. Isa sa kanila si Mang Eddie. Sa kanyang trabaho bilang courier, bisikleta ang araw-araw niyang kaagapay sa paghahatid ng kung ano-anong mga dokumento sa mga kabahayan sa Metro Manila. Kada araw, umaabot sa 8 oras ang pakikipagbuno niya sa mga sasakyan sa kalsada. Sa 12 taon na niyang ginagawa ito, awa ng Diyos, hindi pa naman siya natataon sa matitinding aksidente. Kaunting ingat lang po, nag-iingat din. Siyempre, dahil ba mamaya madisgrasya nga, kaya nag-iingat din. Delikado kung talagang tutuusin, delikado. Sa isang tingin pa lang sa kalsada, hindi maikakailang marami na rin sa ating mga kababayan ang mas pinipiling magbisikleta. Pero kapansin-pansin din ang kakulangan ng mga bike lanes lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ang nakakalungkot, wala umanong kahit anong ahensya ng gobyerno ang responsable para rito. Ibig sabihin, walang responsibilidad ang pamahalaan na magtayo ng mga bike lane na malaking bagay sana sa kaligtasan ng mga siklista. Actually, there is no law that mandates any government authority na maging authority primarily responsible in creating bike lanes. So, yung mga nakikita niyo mga bike lanes ngayon are purely the initiative of the agencies or yung mga local government units concerned. Wala talagang yun. Dahil dito, mas umiigting ang panawagan ng mga grupo ng mga siklista sa Kalakhang, Maynila para sa mas ligtas na daanan. Kamakailan lamang, idinaos ang isang malakihang pagtitipon kung saan tinatayang aabot sa daan-daang mga siklista mula sa iba't ibang dako ng Metro Manila ang nagsama-sama. Sabay-sabay silang nagtungo sa Quezon City Memorial Circle nitong linggo upang ipahatid ang kanilang advokasya na isulong ang pagbibisikleta at magkaroon ng bike lane sa kalsada. Pinagsama-sama namin sila para ipahayag sa araw na ito na gusto namin magkaroon na ng bicycle program ang aming mga syudad. Gusto namin na magkaroon ng mga puno sa daanan ng kalsada para mas maiengganyo ang mga tao na magbisikleta at nang sa ganun, may iibsan ang init, pati ang traffic. Makulay ang naging pagtitipon. Ang iba, agaw eksena sa kanilang mga costume at kakaibang disenyo ng kanilang mga bisikleta. Merong nagmistulang firefly o alitap-tap sa kanyang suot. Ang isang ito naman, mala Terminator naman ang setup ng kanyang bisikleta. At lahat daw ng disenyo niyang ito mula sa recycled materials. Ang tawag ko dito, Terminator bike, kasi idol ko si Schwarzenegger noon, so meron siyang gatling ganon. Pero ang pinakapatok sa lahat ng bisikleta, ang gayak ng isang ito na nag-alahinete at kabayo naman ang kanyang bike. Siya ang nag-uwi ng grand prize na folding bike. Pero nakalulungkot na kahit anong sigasig ng iba't ibang grupo para maisulong ang interes at kaligtasan ng mga siklista, tila mahaba-haba pa ang daan para lubusan itong maaksyonan ng pamahalaan. Katunayan, ilang batas na ang isinusulong sa Kongreso at Senado para magkaroon na ng wastong bike lane sa kalsada. Pero ni isa rito, wala pang lumulusot. 3 ang nakabinbin sa Senado,
tungkol lahat sa bisikleta, 4 sa Kongreso. Lahat hindi sila nakakaabot ng second reading at lahat sila nakaipit sa Komite ng Transportasyon. Dahil sa kawalan ng kaukulang batas, walang mailang karampatang pondo para sa pagtatayo ng bike lanes. Pero ayon sa grupong Road Sharing Movement, ang tanging maaring sandigan ngayon ng mga bikers ang Executive Order No. 774 noong 2008 na nagtatakda sa pagkakaroon ng pedestrian at bike lanes sa iba't ibang kalsada. Executive Order 774 dated 2008, December 26, nandyan na yan, nakasulat na yan, na babaguhin na yung pag-iisip ng transportation, Section 9, those who have less in wheels must have more in roads. Yung walang mga sasakyan dapat bigyan ng spasyo sa karsada. Ang karsada hindi ginawa para sa sasakyan, ginawa para sa tao. Ang lungsod ng Marikina, matagal na itong binigyang prioridad sa kanilang lugar. Malamang sasang-ayon ng lahat ng siklista na maituturing itong ehemplo pagdating sa bike lanes. Magkaroon ng advocate sa pag-use ng bike lane o paglatag ng bike lanes. Very first in the Philippines na may introduce to na magkaroon tayo ng tinatawag na alternative mode of transport sa use ng bike lanes. Kaya naman hindi nakataka-taka na dito ginanap ang isang night fun ride bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Earth Day. Agaw pansin ang bike na ito ni Tatay Boyet para itong umaandar na puno at may mga nakahanda pang mga prutas na maaari raw niyang kainin sakaling magutom siya sa pagbabike. Kasi may tema ang tema kalikasan daw ito naisip ko na temang pangkalikasan. Ang buhay ni Tatay Boyet halos umiikot na sa bisikleta dahil ito ang naging katuwang niya sa loob ng maraming taon bilang mekaniko. Dahil sa kanyang trabaho, nagagawa pa rin niyang maikondisyon ang kanyang bisikleta na pagmamay-ari na niya mula pa noong 1982. Bike to work ako, bike to work, bike for physical fitness, bike for sports, bike for competition. Dito sa Marikina, bilang bahagi ng kanilang selebrasyon ng Earth Day at ang bike ride na ito ay para ipagbigay alam sa sambayanan kung ano yung mga maging magandang epekto ng pagbibisikleta. Mula munisipyo, nagsimula na kaming umikot sa Marikina. Tila walang kapagod-pagod ang aking mga kasama. May ilang naligaw at meron ding ilang nasiraan. Pero kahit gabi, panatag at ligtas ang mga bikers dahil sa maayos na pagkakadisenyo ng bike lanes dito. Sa ngayong gabi, 24 kilometers ang itinakbo ng bike run dito sa Marikina City. At bagamat easy-easy lang yung pace, ay magandang exercise din para sa lahat ng mga lumahok. At maganda rin ang hangarin nito para maipakita sa mga motorista at mga bystanders na ating nadaanan na magandang alternative mode of transportation ang pagbibisikleta. Kung nagagawa naman ng Marikina at ng ilang lugar sa Metro Manila na maglaan ng maayos na bike lanes para sa mga siklista, hindi imposibleng magawa rin ito sa buong bansa. Lalo pat kung iisipin, hindi namang nilikha ang mga kalsada para angkinin ninuman, kundi para magamit ng pantay-pantay, maging pedestrian, sasakyan, bus at bisikleta man. Nananawagan ng ilang grupong nagtataguyod ng mga karapatan ng mga bicycle riders na panahon na magkaroon ng malawakang programa ang pamahalaan sa Metro Manila para magkaroon ng maayos na mga bike lanes. Dahil sa kanilang paniniwala, bukod sa magandang benepisyo ng pagbibisikleta sa kalusugan ay unti-unting dumarami na rin ang ating mga kababayan na nagbibisikleta papasok ng kanilang mga trabaho. At naniniwala din sila na lalong darami ang mga siklista kung matitiyak lamang ng ating pamahalaan na ligtas ang ating mga lansangan para sa kanila. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Chino Gaston, kasama sa Iisang Brigada.